Tunay, Panginoon, na aming buhay sa nakaraan. Tulad kami sa isang taong nasa kumunoy, the sinking sand. Wala pong maaring makatulong sa amin. Mismo aming sarili, hindi namin kayang yan. Ngunit dahil kay Kristo, kami ay iyong itinaas. Itinaas mula sa iyong maamong kamay, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya. Mula sa kadiliman, dinala mo kami sa kalimatan. Kaya naman, taos puso kami nagpapasalamat ngayong gabi sa iyo pong kapangyarihan. Marapat lamang na kayo ang aming sambahin dito sa aming pong pulong panalangin sapagkat kayo ang aming pinaglilingkuran. Kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang Diyos na gobernador sa lahat ng gobernador. Hari ng mga hari, Panginoon sa lahat ng Panginoon. Kaya marapat kang purihin at sambahin ngayong gabi. Samahan niyo kami sa aming pong pulong panalangin. Nawa, samahan niyo ang mga kalalakihan na siyang manguna sa aming pong mga ipapanalangin ngayong gabi. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming nakapansin sa ating panahon ngayon na kung kailan nagigpit at nagiging matapat ang ating gobyerno sa pagsugpo sa kasamaan, lalo nang namang nagpupumiglas itong mga tao, mga labag sa ating batas. Maraming nahuhuli, maraming pa rin tumamatay. At kapwa Pilipino ngayon ay nasa Mindanao ay nag-aklas at mayroong gera. Kung kailan mahigpit ang ating gobyerno, siya naman nagiging talamak ang iba't ibang kasalanan. Walang takot gumawa ng kasalanan. Paano kaya pagdating sa Kristyanismo? Paano kaya sa Kristiyano? Alam natin na ito pong mga katigasan ng ulo, hindi lamang ito sa sanlibutan, maging sa Kristyanismo, ay mayroon ding katigasan ng ulo ang mga Kristiyano na gumagawa pa rin ng kasamaan at kasalanan. At ito ay hindi bago sa ating paningin sapagkat nangyayari din ito o nangyari ito sa lumang panahon. Na gusto kong tignan natin ang Ezra chapter 9, paano natin harapin ang kasalanan? Bakit lumalala at maging mga tao ng Diyos ay walang takot gumawa ng kasalanan? Tignan natin, bakit nga ba? Babasahin natin ang verse 1, pero ito'y buong chapter hanggang 15. At hindi ko babasahin ang lahat, kundi ang verse 1 and 2 lamang. Ganito po ang pagkakasabi. Pagkatapos na magawa ang mga bagay na ito, nilapitan ako ng mga pinuno at sinabi, ang taong bayan ng Israel at ang mga pari at mga Levita ay hindi pa humihiwalay sa mga taong bayan ng mga lupain ayon sa kanilang mga karumihan. Sa mga Cananeo, Hiteo, Perezeo, Jebuseo, Ammonita, Moabita, Ehipsyo at mga Amoreo. Sapagkat kumuha sila sa kanilang mga anak na babae para mapangasawa nila at ng kanilang mga anak na lalaki. Ano pa, ang banal na lahi ay humalo sa pamamayan ng mga lupain. Sa ganitong kataksilan, ang kamay ng mga pinuno at ng mga punong lalaki ay nangungulan. Ito yung problema sa panahon sa lumang tipan. Kahit mga tao ng Diyos ay matitigas ang ulo, gumagawa pa rin ng kasalanan at kasamaan sa harapan ng Panginoon. Now, paano natin ito matutuldukan? Salitang kolokyal. Paano natin ito matitigilan? Paano harapin ang kasalanan? Alam niyo, tayo bilang Kristiyano,
kailangan ibang pakiharap natin sa kasalanan. Sapagkat ito po ang kapamakan. At dito namatay si Kristo para tayo tubusin. Kaya sa pangyayaring ito, tignan natin kung anong ginawa ni Ezra pagdating sa kasalanan. Unang-una, dahil ang mismong mga tao ng Israel ay gumagawa ng kasalanan, may mga tao o mga kasama si Ezra na nagsumbong sa kanya. At ipinahayag ang lahat ng ginagawang kalikuan at kasamaan ng mga kapatiran sa pananampalataya. Nang marinig ito ni Ezra, unang-una, siya ay nagulat sa kasalanan. At ito ang dapat nating gawin. Kapag tayo ay nakakita ng kasalanan, dapat tayong masyak, dapat tayong magulat. Sapagkat ang kasalanan, pumapatay ito. Hindi ito kaibigan. Kaya tingnan nyo, babasahin ko ang verse 1 and 2 muli. Ganito ang pagkakasabi. Pagkatapos magawa ang mga bagay nito, yung pong sinabing pagkatapos, yun po ay may kaugnayan sa chapter 8 na ang bayang Israel mula sa pagkaalipin, yung mga umuwi, sila'y naghandog ng sakripisyo sa Diyos kasama si Ezra. Nagbigay sila ng kanilang kayamanan. Ngunit pagkatapos nito, ganito ang sabi, nilapitan ako ng mga pinuno at sinabi, ang taong bayan ng Israel at mga pare at mga Levita ay hindi pa humihiwalay sa mga taong bayan ng mga lupain ayon sa kanilang mga karamihan. Sa mga Kalideo, Hiteo, Pereseo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at mga Amoreo. Na unang-una, nung marinig ito ni Ezra, ang sabi sa verse 2, sapagkat kumuha sila sa kanila ng mga anak na babae para mapangasawa nila ng kanilang mga anak na lalaki. Nagulat itong si Ezra. Ang sabi sa verse 3, nang marinig ko ito, pinunit ko ang aking suot at ang aking balabal. Binatak ang buhok sa ating ulo at balbas at ako'y umupong natitigilan. Anong nangyari? Anong ginawa ni Ezra nung marinig niya na ang mga taong bayan Israel ay nagkakasala pa rin, nakikihalo pa rin sa mga tao sa lupain? Abay nasyak si Ezra. At ito rin dapat mangiugali natin. Magulat tayo kapag mayroong kasalanang nagahari. Ang mabigat dito, yung gumagawa ng kasalanan, mismong mga leader, mga Levita, mga pari, mga lingkod ng Diyos sa ating panahon ngayon. Hindi katakataka na yung mga mahihina nating kapatiran, mga miyembro, mga bagong miyembro ay nagkakasala. Ang nakapagtataka at nakakasyak, mismo matatagal na, matatanda na sa pananampalataya, eto ang matitigas ang ulo. Sadyang gumagawa ng kasalanan. Hindi pa rin humihiwalay sa ugali ng mga tao sa lupain. Tayo ba? Hanggang kailan ba tayo maging tulad ng sanlibutan? Sa time na lang, di ba? Sa oras na lang. Filipino time tayo, hindi Christian time. Hinayaan natin maghintay ang Diyos. Hindi dapat maghintay ang Diyos. Dapat tayo ang naghihintay sa Diyos. Tayo mismo mga leader. Matatanda na sa iglesia, pero tayo yung mga pasaway. Sino hindi masyak dito? Si Ezra nasyak ito, mga leader, pare at mga Levita. Sila pa yung mga nakikipag-isa sa mga tao sa lupain. Nakikipamatok sila sa ugali ng mga sanlibutan. Sa verse 2, ang sabi, sapagkat kumuha sila ng kanilang mga anak na babae para magpangasawa nila ng kanilang mga anak na lalaki. Ano ba't ang banal na lahi ay humalo sa mamamayan ng mga lupain? Sa ganitong kataksilan, ang kamay ng mga pinuno at mga punong lalaki ay naguguna. Nakakalungkod, ano?
sila mismo kumukuha ng kanilang mapapangasawa sa kanilang mga anak, mayroong pakikipama. So dapat tayo masya. Ito ang ugali ng mga Israel. At maging ugali rin ng mga mananampalataya. So si Ezra, totoong mananampalataya, nung masyak siya, anong ginawa niya? Verse 3, nagluksa ng gusto si Ezra. Alam nyo, ito dapat gawin natin, kapuotan natin ng kasalanan. Ano mang ating ginagawa na alam nating hindi kalugod-lugod sa Diyos, dapat natin itong kamuhian. Tignan mo pa paano namuhi si Ezra sa verse 3. Nang marinig ko ito, pinunit ko ang aking suot at ang aking balabal, binatak ang buhok sa aking ulo at balbas, at ako'y umupong natitigilan. Kalahin mo ito? Pinunit yung paro niya, hinagtak yung buhok niya, balbas niya, ipinapakita niya sa lahat ng mga mamamayan na hindi siya natutuwa sa ginagawa nilang kasalanan. At alam natin, ang Panginoon hindi rin natutuwa kapag tayo'y gumagawa ng hindi tama sa kanyang harapan kung hindi tayo na naging tapat sa kanya. So, bakit hindi lamang itong si Ezra? Mayroon din siyang mga kasama na hanggang mag-ari din ng panahon. At anong ginawa nila? Verse 4, lahat ng nanginig sa mga salita ng Diyos ng Israel, dahil sa kataksilan ng mga bumalik na bihag, ay nagtipon-tipon sa paligid ko habang ako'y nakaupong natitigilan hanggang sa oras na paghandog sa hapon. Salamat sa Panginoon. May karamay si Ezra. No? May karamay si Ezra. Sila yung may takot sa salita ng Diyos. Nanginginig sila. Sapagat ang salita ng Diyos ay banal. At ito rin ang dapat nating bigyan ng halaga sa buhay natin bilang mananampalataya. Dahil ang pananampalataya nagmumula sa salita ng Diyos. Kung wala tayong salita ng Diyos, anong panginginig meron tayo pagdating sa kasalanan? Wala. So yun ang una, masyak tayo sa kasalanan, mga kapatid, huwag tayo matuwa. At ikalawa, mahiya ka sa harapan ng Diyos. Mahiya tayo sa harapan ng Diyos kapag tayo po ay nakakita ng kasalanan. Kapag tayo mismo na may mga leader na siyang gumagawa ng unang kasalanan, mahiya tayo sa harapan ng Diyos. Hindi ang sabi sa verse 5 and 6. Ganito ang sabi. Sa panahon ng paghandog sa hapon, bumangon ako sa aking pag-aayuno, napunit ang aking suot at ang aking balabal, at ako'y lumuhod at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos na sinasabi, O Diyos ko, ako'y nahihiya at namumula sa taas ang aking mukha sa iyo, aking Diyos, sapagkat ang aming mga kasamaan ay tumaas ng higit kaysa aming ulo at ang aming pagkakasala ay umabot hanggang langit. Anong reaksyon ni Ezra? Nahihiya siyang humarap sa Diyos. Bakit po? Hindi dahil siya may kasalanan, kundi ang kanyang mga leader, ang mga pare, ang mga levita, sila yung nangunguna sa sanlibutan. Sila yung gumagawa ng mga bagay na karumal-dumal at hindi dapat sa Diyos. Mismo mga anak nila, kumukuha sila ng mapapangasawa sa mga lupain sa sanlibutan. At ang sabi ni Ezra, nahihiya ako, Panginoon, dahil sa gawain namin. Inamin ni Ezra ang kasalanan ng kanyang buong bayan. Di ba ganun din naman sa iglesia? Kapag mayroong problema sa iglesia, may mga membrong pasaway, nakakaya yun sa buong iglesia. At pati pastor, nalalagay din sa hindi tamang kalagayan. Tapos pastor pa ngayon ang sisihin. Si Ezra, nahiya sa harapan ng Diyos. Alam nyo, dapat tayo nahiya sa harapan ng Diyos kapag mayroon tayong mga kapatid na nagkakasala. Kapag may mga anak tayo na gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos, dapat tayong mahiya sa Diyos. Yan ang totoong Kristyano. Yan ang totoong mananampalataya. At pagkatapos nito, ang sabi ni Ezra, verse 7, mula sa mga araw ng
hanggang sa araw na ito, kami ay nasa napakalaking pagkakasala. Dahil sa aming mga kasamaan, kami ang aming mga hari at ang aming mga pari ay binigay sa kamay ng mga hari ng mga lupain sa tabak at sa pagkabihag at sa pagkasamsam at sa ganap na kahihiyan gaya sa araw na ito. Ano sabi ni Ezra dito? Sinasabi ni Ezra rito sa harapan ng Diyos, Lord, hindi katakataka na kami nagdurusa sa buhay namin, 10 ng aming pamilya, ng aming mga sarili, sapagkat kami mismo ay gumagawa ng kasalanan. Hindi katakataka na kami po'y magdusa, na kami maghirap. Pero ano nangyari? Yung mga taong nandoon, mga leader, walang kahihiyan sa harapan ng Diyos. Pero ang totoong mananampalataya, nahihiya sa Diyos. At ang iba, nanginginig dahil sa salita ng Panginoon at inamin nila na hindi lamang kanilang kasalanan ito, pati kasalanan ng buong bayan Israel. Anong dapat natin gawin pagdating sa kasalanan, mga kapatid? Unang-una, masyak tayo kapag may kasalanan. Ikalawa, mahiya tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po talaga nakakatawa ang anumang kasalanan. Ang anumang pagmamatigas ng ulo natin. Kaya sabi ko, pati sa time, hindi tayo mapagkatiwalaan. Ikatlo, paano natin i-deal ang kasalanan? Tulad ni Ezra, dapat masyak tayo sa kasalanan, mahiya tayo sa harapan ng Diyos. At pangatlo, sa verse 8 and 9, tignan natin ang katagahan ng biyaya ng Diyos. Pahalagahan natin ang biyaya ng Diyos. Unang-unang sabi dito, hanapin natin ang biyaya ng Diyos. Verse 8, sumalit ngayon sa maikling panahon, ang biyaya ipinakita ng Panginoon ng Diyos upang mag-iwan sa amin ng isang nanabi at bigyan kami ng isang tulos sa loob ng kanyang dakong banal upang palinawin ng aming Diyos ang aming mga mata at bigyan kami ng kaunting ikabubuhay sa aming pagkakipid. Nakita niyo ba ron? Bakit kahit papaano, namumuhay tayo? Kumikita tayo kahit papaano. Hirap na nga tayo. Alam naman natin, kahirapan natin bunga ng ating pagkukulang sa Diyos. Pero bakit kumakain pa rin tayo? Sabi ni John Moment, God is good all the time. Because God is a God of grace. Di ba? Common grace. Kinikilala rito ni Ezra, kaya kami narito pa, Panginoon, nakapagsamba sa iyo dahil sa iyong biyaya. Kaya hanapin natin ang biyaya ng Diyos. Huwag tayo magtiwala sa ating sarili na nakatayo tayo. Sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, huwag mong isipin nakatayo ka, babagsak ka. At maliban dyan, aminin sa sarili na sa biyaya lamang tayo nabubuhay. Hindi dahil sa ating kasipagan, hindi dahil sa ating karunungan, hindi dahil sa ating kausayan. No? Wala tayo. Actually, ang meron lang tayong kasalanan. Kaya dapat nating kilalanin, aminin sa sarili na sa biyaya lamang tayo nabubuhay. Verse 9, ang sabi dyan, bagaman kami ay mga alipin, gayon may hindi kami pinabayaan ng aming Diyos sa aming pagkaalipin, kundi ipinaabot sa amin ang kanyang tapat na pag-ibig sa harapan ng mga hari ng Persya upang bigyan kami ng kabubuhay sa pagtatayo ng bahay ng aming Diyos at upang pumpunuhin ang mga guho niyon at upang bigyan kami ng pader sa Huda at Jerusalem. Kano, nakapagpatayo sila ng bakod, ng templo, hindi dahil sa kanilang lakas. Inamin ito ni Ezra dahil sa biyaya ng Panginoon. Sa kabila ng kanilang unfaithfulness, God remains faithful to them. Ganon din tayo. Mahiya naman tayo sa Diyos. No? Namumuhay tayo minsan, akin na lang tayo yung idol sa lahat ko, ano gusto ko, siya masusunod, anong oras akong alis, siya akong masusunod. Mahiya tayo sa biyaya ng tayo sa Diyos. Paano na lang kung walang biyaya ng Panginoon? So yun ang dapat. Paano natin harapin ang kasalanan? Masyak tayo. Mahiya tayo. Kilalanin natin, hanapin natin ang biyaya ng Diyos. At pang-apat, verse 10 to 15, ipahayag natin ang ating kasalanan.
ipayag natin. Yan ang sinasabi sa verse 10 hanggang 15. Unang-una, sa verse 10 to 11, inamin dito ni Ezra ang pagtalikod sa salita ng Diyos. Gaya po ng mga adik na yun, no? Alam nilang batas, pero tinatalikuran nila yan. Sinusuway, nilalabanan, nagsisinungaling, lahat ng kasinungalingan, ginagawa nila para huwag na sabihin na sila ay lumabag sa kautusan ng gobyerno. Ganon din sa atin. Christians, mga leader, mga matagal ng mananampalataya, mapilit ay pinangatwiran ang kasalanan at hindi maamin na lahat ng ginagawa natin pagtalikod sa salita ng Diyos. Alam na kung tayo nasa salita ng Diyos, mainit tayo palagi sa pagsamba, maging sa prayer meeting. Oras lang, nandun na tayo. Pero malamig, kitang-kita malamig. Wala nang tayong pagpapalaga. Ang mahalaga sa atin ay yung pakikipagkompromiso natin sa salita. Tingnan nyo, inamin nila Ezra ang pagtalikod sa salita ng Diyos. Verse 10 hanggang 11. At ngayon, o aming Diyos, ano ang aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagkat tinalikod namin ang iyong mga utos na inyong iniutos sa pamagitan ng inyong mga lingkod na mga propeta na sinasabi, ang lupain na inyong pinapasok upang angkinin ay siyang maruming lupain na may karumihan ng mga mamamayan ng mga lupain dahil sa kanilang karumihang pumuno sa magkabilang dulo ng kanilang mga kalagayan. Ano po nangyari? May utos ng Panginoon, huwag kayong makipamato sa sanlibutan doon sa mga umakupa ng inyong lupain. Jebuseo, Moreo, Gergeseo, di ba? Lahat doon. Pero ang ginawa ng mga tambayan, nakipamato sila, binigay yung kanilang mga anak sa mga hindi mananampalataya dahil ang hapon ay pakinabang. Tinalikuran, salita ng Diyos. Inamin ito ni Ezra. Tinalikuran. Bakit po? Dahil sa pagkahabol, sa pakinabang. Verse 12. Kaya huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki. Nikunin man ninyo ang kanilang mga anak na babae para sa inyong mga anak na lalaki. Nihanapin ang kanilang kapayapaan o pag-unlad upang kayo lumakas at kainin ang buti ng lupain at iwan ninyo bilang pamana sa inyong mga anak na magpakilanman. Hayaan ba natin mga anak natin na mabuhay sila sa lupain ng di man mananampalataya? Sumasagana nga sila, tumataba nga sila, pero papunta sila sa kapamakan. May mga pari mismo, mga Levita, at gumagawa nito, leader mismo ng Israel. Naghabol sa pakinabang. So, yun yung dapat natin gawin. Ipayag natin ang ating pagkakasala sa Diyos. Aminin natin na tayo lumalabag sa salita ng Panginoon. At ikalawa, na tayo'y umahabol din after sa pakinabang natin dito sa mundo. Masyado tayong busy, puso natin nandun na sa pakinabang sa mundo ito. Ito'y pansamantala lamang, hindi mo masama magtrabaho, hindi masama naman ang kumita. Pero huwag bigay lahat ng pag-ibig at panahon. Kung ibigay natin sa Diyos, alam natin yun. The chief end of man is to glorify God. Now, how can we glorify God if we are late palagi? Kung hindi tayo nagbibigay ng panahon sa pagtitipon ng Diyos, binapaliwala natin, we are disobeying God's law. Mga kapatid, matatanda na tayong miyembro ng iglesia ito. Pero tulad tayo ng mga pari at Levita, matitigas ang titigas ang So sa ating pagpapayag ng kasalanan, aminin natin, tumalikod tayo sa salita ng Diyos. Aminin natin, nagkahabol tayo ng pakinabang sa mundong ito. Aminin din natin na nakalimutan natin ang habag ng Diyos. Aming sa habag ng Diyos. Verse 13. At pagkatapos ng lahat na sumapit sa amin dahil sa aming masamang mga gawa,
At dahil sa aming napakalaking pagkakasala, yamang ikaw na aming Diyos ay nagparusa sa amin ng kaunti kaysa nararapat sa aming mga kasamaan at binigyan mo kami ng ganitong nalabing. Hindi raw sila talagang pinarusahan ng Diyos ng lubusan. Di gaya ng mga nagreklamo doon sa ilang na pinapatay. Binubuka yung lupa para lunukin lahat ng mga rebelde. Pero dito sa panahon ni Ezra, napakabuti ng Diyos. Itong nakalimutan ng mga tao ng Diyos sa Israel, nakalimutan nila ang kahabagan ng Diyos. Kung kailan nahabag ang Diyos, pinagmamalakin ka lang sarili. Kung masama yung ginawa ko, sana matay na ako. Hindi na eh. Nahabag kasi ang Diyos sa iyo. Kaya pinababayaan kang mag-ising sa katotohanan. Diba yun yung ating 1689 ng Sunday? Perseverance of the saints. You persevere because God preserves you. Nahuhulog ka talaga sa kasalanan at magdurusa ka ng lahat ng parusa ng kasalanan, pero ang Diyos pa rin ang nag-iingat sa iyo. Hindi tayo dapat magmalaki dyan. Dapat nating alalahanin na tayo nabubuhay sa habag ng Diyos. At pang-apat pa rito, mapapansin natin, verse 14 to 15, hinahamon natin ang Diyos. Madalas natin hinahamon ang Diyos sa kanyang kabutihan. Yun yung sabi sa verse 14 to 15. Muli ba namin si Israel ang iyong mga utos? Ganyan, sinisira nila palagi ang utos ng Diyos. Yun din ang ginagawa natin. Sinisira natin palagi ang utos ng Diyos. Kasi wala namang nangyayari sa atin. Hindi naman lumalaki yung tiyan natin. Hindi naman tayo nabubulan. Pero sabi ni Ezra, sisirahin ba namin muli ang utos ng Diyos? At mag-asawa sa mga taong gumagawa ng mga karumihan na ito? Hindi ka ba magagalit sa amin hanggang sa mapuksa mo kami? Kahit hindi magkakaroon ng lalabi o ng sino mang makakatakas? Lord, ganito pa rin ba? Verse 15, O Panginoong Diyos ng Israel, ikaw ay matuwid, sapagkat kami ay nag-iwan na isang lalabi na nakatakas na galing sa araw na ito. Narito kami ay nasa harapan mo sa aming pagkakasala, sapagkat walang makakatayo sa harapan mo dahil dito. So realize ito ni Ezra, muli pa tayo susumay sa Panginoon? Magmamatigas pa rin ba tayo? Babaliwalain pa rin ba natin ang mga bagay tungkol sa Diyos? Dahil naghahapon tayo ng pakinabang sa mundong ito? Hayaan ba naman natin ang ating pamilya nandun sa sanlibutan? Hayaan ba naman natin na tayo muling magkasala ng sadyaan? Lord, ang sabi ni Ezra, nagtira kami kakaunti dahil sa iyong kapagan. Gagawin ba naman namin muli ang magkasala? So how to deal our sin? Paano natin ito harapin, mga kapatid, bilang mga tao ng Diyos? Basta itong bagay, aminin natin, tumatalikod na tayo sa salita ng Diyos. Hanggat hindi natin inaamin ito, mga kapatid, there is no forgiveness. 1 John 9, if we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us. But if we do not confess, nalagaan ng kasalanan ito. Do you think nasa iyong Diyos? Psalm 66 verse 18, if I regard iniquities in my heart, the Lord will not heal. Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi naman siya bingi para hindi manik ang iyong tinig, hindi naman maikli ang kamay niya para hindi maabot ang pangailangan mo, pero dahil sa iyong kasalanan, pilit talagang iniiwas ng Diyos ang kanyang pag-ibig. So, aminin natin, nagkasala tayo, mga kapatid. Pangalawa, aminin natin, nag-aabot tayo ng pakinabang sa mundo ito. Nakadalasan, ito na naging chief end natin. Nagiging mayabang tayo. Ano ang may ambag yan sa kaharian ng Diyos? Kaya nag-misaya sa Sunday.
Masyado tayong maboka sa ating mga achievements, sa ating mga natanggap, mga nagawa natin. Pero parang nakatulong yan sa iglesia. Nakapagtulong ba yan? Suporta doon sa mga nangangaral sa labas? Nakapagpapatayo ba tayo ng Bible study sa ating mga tahanan? Matagal nang ina-announce ito palagi ng ating dito, pero hindi isa wala pang tumutugon. Pero bidang-bida pagdating sa pakinabang sa salita. Ano ang pag niya? Aminin natin nag-aabot tayo ng pakinabang sa mundo. At pangatlo, dapat natin lalahanin. Aminin din natin na pinapaniwalaan natin ang habag ng Diyos. May katotohanan yung palabas ni Fernando kapag napuno na ang salon. Alam naman natin, ang Diyos din, puno ng pag-ibig. At siya'y pag-ibig. Pero kanyang pag-ibig ay hindi pula at hindi maging. May katapusan. May katapusan. Kaya, paano tayo harap sa Diyos sa panalangin? Kung ang puso natin punong-puno ng pagpumilo sa salita. Paano tayo harap sa Panginoon, banal, at panalangin tayo? Hinahabol natin ang oras, dapat matapos na para makauwi na tayo at gawin natin ang ating mga dapat gawin. Paano tayo makaharap sa Diyos? Paano tayo makapanalangin ng tapat? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verse 15, these people praise me with their lips, but their hearts are far from me. Hayaan natin kitabutin tayo dito ang alas 12, prayer time, ilagay natin ang ating puso, Lord, kami nasa presensya mo. Hindi yung maghabol tayo ng ating oras. Late na tayo kung dumating, gusto pa natin madalian ang duwain. Mga kapatid, kaya tanong mo kanina sa mga kalalakyan, ganito ba palagi pagka every prayer meeting? Oo. Hindi ba kayo nahiya dyan? Mga kapatid, tandaan natin ng Kristyano, hindi pa natin magbigyan ng ating number one and priority time sa ating Diyos. Kasi nagkatuwin, mas mahalaga kung may pupuntahan ako, mas mahalaga itong aking gagawin. Paano masabi mas mahalaga? Paano natin inahandle yung providence ng Panginoon? Ginagamit natin yung license to sin. God is sovereign, but we are responsible. Mga kapatid, bilang inyong leader, in behalf of God, according to this message, masyak tayo sa kasalanan ng ginagawa natin. Mahiya tayo sa ginagawa natin. Mahiya tayo. At hanapin natin ang kahabagan, ang biyaya ng Panginoon at ilagtad natin ang ating kasalanan sa Kanya. Sana po, matutong tayo. Tayo manalangin. O Panginoon, wala pong pagkakaiba makita sa panahon ni Ezra. Salamat po na may Ezra at may mga taong nanginginig sa iyong salita na handa pong maglahad tungkol sa kasamaan ng mga leader ninyo sa Israel, mga pangay, mga Levites. At ito'y umakot din sa amin. Mga leader kami naturingan sapagkat kami po'y matatanda na sa iglesia ito. At dapat kami makitaan na maging sa halimbawa sa mga baguhan. Ngunit Lord, kami pa yung malakas mga tuwiran na aming kong ikatwiran ang aming mga paglabag sa iyo kautusan. Tulungan na kami, Panginoon, na lumagay sa tamang kalagayan na kami mabuhay sa iyong biyaya at sa iyong kahabagan. Dahil sa iyong kahabagan, Lord, kami ay naging kami. Kami tumatayo, kami nabubuhay, kami kumakain, kami gumagawa dahil sa iyong biyaya. Tulungan na kami, Ama, na sa aming pong panalangin ng gabi, limutin namin ang idolo namin, aming sarili. Huwag namin itong palagahan, kundi pahalagan namin ang Diyos na aming sinasunod. Aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoon.